Okay, sir, for the benefit ng ating mga tagapakinig, kasi ito po ay sinasabi nyo nga po na magkaroon ng suspension, immediate suspension nitong RPMS implementation. Ano ho ba itong RPMS para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Well, yung RPMS ay yung Results-Based Performance Management System na inintroduce sa ating bansa. Siyempre, nasa kabilang linya na si Sir Benjo Basa. Sir Benjo, magandang umaga. Welcome to the program. Yes, magandang umaga po, Sir Ramsey, at good morning din sa mga nakikinig sa atin at nanonood. Okay, sir, for the benefit ng ating mga tagapakinig, kasi ito po ay sinasabi nyo nga po na magkaroon ng suspension, immediate suspension nitong RPMS implementation. Ano ho ba itong RPMS para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Well, yung RPMS ay yung Results-Based Performance Management System na inintroduce sa ating bansa more than a decade ago, parang 2012, like, if I'm not mistaken, po. Ito yung paraan ng pagsukat doon sa performance ng ating mga empleyado, hindi lang mga teacher, kung saan ngayon ay nakita mismo ng Malacanang na ito ay medyo burdensome, to some extent ay medyo may duplication doon sa iba't iba at nagiging time consuming, So ibig sabihin nito medyo meron talagang problema dito kasi ito yung, by the way, Sir Ramsey, ang application nito sa DepEd ay yung tinatawag din natin RPMS kasi RTMS ang tawag dyan po sa buong gobyerno. Sa DepEd, ang application yung RPMS. At meron po kami paraan para sukatin yung performance ng teacher through our, marami tayong acronyms dito, through our IPCRF. Yan yung Individual Performance Review Form. Ibig sabihin niya, ito yung aming portfolio ito, Ito yung na meron pong mga kailangan mo ng mode of verification sa tinatawag yung MOVs. Okay. Diyan mo ipapakita kailan ka obserbahan nasa classroom, ano yung ginawa mo, ano yung mga practically everything that you do ay dapat documented, at ipapasa mo yan. And then later doon sa panahon ng validation at ng rating ay bibigyan ka ng rating kung ikaw ba ay mataas, ikaw ba ay outstanding, ikaw ba ay tawag dito satisfactory, very satisfactory, ganyan po Okay. So at itong rating mo may kinalaman ito doon sa PBB, yung performance based bonus, Okay. So dapat satisfactory yung at least yung iyong rating para mabigyan ka ng PBB at iba pa ng mga bonuses or incentive. Okay. Sir, matanong ko lang how objective is this RPMS na ito? That's the reason kung bakit po ito ay nagre-raise kami ng concern dito. Hindi siya objective, hindi rin siya fair. Kasi biruin mo at ito yung isang dahilan kung bakit sabihin na natin na nagkawindang-windang na rin yung pagtuturo ng mga teacher, dahil naghahabol na lang doon sa documents, naghahabol na lang doon sa mga hinihingi para doon sa performance rating, not necessarily how to perform objectively. At kagaya nung ako kasi nagturo na ako sa public mula 2002, So noon talagang ginagawa lang namin magturo. Magtuturo ka, mag-check ka ng trabaho ng bata, gagawa ka ng lesson plan, Yun lang ginagawa namin. Ngayon hindi po ganito, Kaya ang daming sumusuko ng mga teacher, akala ng mga bagong teacher na pumasok ay magtuturo pag pumasok sila sa DepEd, pero hindi. Mas marami ang ginagawa na walang kaugnayan sa pagtuturo. Yan, yung maghanap ka ng mga reports, maghanap ka ng mga documents, So minsan, alam mo, meron na nga ngayon, Sir Ramsey, ito yung worst, nito,
manifestation ito. Meron na kayong application ano, na RPMS. Bibilihin mo na lang yung application, yung app no, online. So, tapos gagawin mo na to, papasa mo na. Well, kung medyo tinatamad kang gumawa, no, yun na lang. No, okay ka na doon. Diba? Pero hindi rin yung totoo. Kaya nga tama yung tanong mo, no, how objective. No? So, yun po yung nakita rin naman ito nung Malacanang. Kaya, didiretsuin ko na doon sa issue natin. No? Ang Malacanang mismo, no, nung June 3 ay nagsabi na isuspend itong RPMS sa buong gobyerno. Suspend immediately. No, kaya, simula nung June, of course, no? Pero ang problema naman namin dito, ngayon, pinapagpasa yung mga DepEd teachers. Walang sinasabi yung central office, walang sinasabi yung ibang, central office, no? Kasi the regions, no, and even divisions, naglalabas ng mga instructions, pinagpapasa yung mga teacher, no? For school year 2023-2024, no? And understanding, we could understand, of course, no? That 2023-2024 school year, no, is not included, no, in the suspension. But it needs to be clarified, no? Kasi po ngayon kami pinagagawa Di ba? Ngayon kung kailan sinabi ng Malacanang na suspended na to, pinagagawa pa rin kami. Pero hindi sinasabi ng DepEd ano ba talaga. Kaya nga medyo sa totoo masama na loob ng mga teacher, no. Well, kami rin, no, kasi we keep on writing the Department of Education, nakikipag-usap din kami informally, no, doon sa ilang mga officials, no, pero wala talaga kaming nakukuha sagot, no, na sinasabi na yan ay sige gawin ninyo kaya hindi ninyo gawin. Di ba? Medyo may problema. Kaya yun po yung aming sinasabi. Well, siguro i-clarify ko lang si Ramsey, no. As far as Malacanang is concerned, no, this is already suspended. Okay. Pero ang hinihingi namin na clarification sa DepEd, no, ay yung school year 2023-2024 kasi iba yung rating period ng mga DepEd employees. Okay. No, ang DepEd employees ay kung kailan nagsimula ang klase at kung kailan natapos, yun yung kanilang rating period. Ang rating period ng lahat ng government employees sa buong Pilipinas, including, no, the non-teaching personnel ng Department of Education ay calendar year. No? So January 1 to December 31. Ano? Okay. Kami bukod tangi, kaya medyo kailangan talaga i-clarify po ito. Okay. Now, sir, with that, ano ang nakikita nating solusyon para maging fair ito sa ating mga guro? Ano nakikita natin pwede nating gawin para sa mga non-teaching personnel at teaching personnel natin na maging fair ito, yung evaluation na gagawin natin para sa ating mga miyembro ng sektor ng edukasyon? Tama po yung tanong ninyo, no? Pero gusto ko na rin ipauna, no, na hindi yung evaluation yung mahalaga, no? Yung evaluation doon sa performance. Yes, no? Okay. Hindi yung performance mismo. Diba? Meron tayo dati, no, nung pumasok ako sa public school na si Ramsey, meron tayong tinatawag na performance appraisal system for teachers. Yes, okay. No? It's a self-assessment. No? It's a self-assessment tool na sabihin mo kung ano yung ginawa mo, diba? Composed of two parts, no? Yung objective at yung subjective. No? Subjective, ikaw yung mag-rate sa sarili mo. Diba? Okay. Subjective, sabihin mo, mababait ka or whatever, diba? Pero may objective dyan, no? Ilan yung absent mo, no? Ilan yung result nung pre-test versus post-test ng iyong mga estudyante na nahawakan, ano? Mga ganyan po yan, ano po? No? So, ilang beses ka hindi nag-uniform, no? Ilang beses ka nagpatawag ng parents meeting o PTA meeting o community relationship mo, di ba? May mga ganyan. Ilan yung absent at late, no? Et cetera. So objective and subjective. Doon hindi ka makakapandaya kasi kapag ka nag-self-assessment ka, di ba? Magkakaroon kayo ng conference nung mag-rate sa'yo, no? Head mo o yung principal mo. Pag sinabi mong, ma'am, mabait po ako ay kasi kasama doon si Ramsey, pinakasimple, no? Personality and good grooming. Yes. Di ba? Nagugupit ka ba ng kuko? Maganda ba yung gupit mo? Maayos ba yung tsura mo pag umarap ka sa bata, di ba? Well, subjective yun. Sasabihin mo, ma'am, eto, maayos ako parate. Pero sabihin ng principal mo, hindi. So, hindi kayo magkasalubong. Magsalubong kayo. Kung rating mo sarili mo 10, sa principal mo 5, di ba? So, magiging 7.5 yan pag nagsalubong kayo. Yes. So, almost outstanding pa rin. Ano po? So, para sa amin, yun yung pinakamaganda. Tanggalin na itong RPMS na ito dahil pinahihirapan ito yung mga teacher, no?
at ginagawang justification ito dun sa PBB. Kaya nga ayaw rin namin na PBB, yung performance-based bonus. No? Gusto namin na dumating na ito dahil tapos na yung rating dyan, ano, ito, delayed rin yan, ano. Pero dahil nga po dyan, ano, sa RTMS na ito, no, ay nagkakaroon ng justification, yung delayed na PBB, yung PBB rin is a justification din, ano, for yun na, yung dugha na pahirap. No? Even Malacanang, the wordings of the Executive Order 61 of President Marcos, no, sinasabi niya, this is burdensome, no, this is time-consuming, no, mga ganyan po, no, yung, well, those are the some of the description, ano, na sinabi po ng Malacanang. Okay. Now, sir, eto, syempre, with this, kamusta naman ang pakikipag-ugnayan ninyo sa DepEd? Kamusta naman ang DepEd so far sa sagot nila dito? Especially ngayon na may transition tayo ng paglipat ni, pag-alis ni VP Sara at upo naman ng bagong Secretary of Education na si Senator Sonny Angara. Kamusta naman po? Well, as regards this issue, no, wala talaga kaming nakukuhang malinaw na sagot. No? But in fairness, may makausap naman po tayo doon. Ano po, mayroong isang nagsabi sa akin, ano, na syempre kailangan pa itong dumaan, ano, doon sa decision po. No? Well, up to this time naman, si VP Inday ang ating secretary, yes, di ba? So wala pa namang decision, ano po, tungkol dito sa hinihingi namin. Ang sabi nga namin, kahit sabihin nyo lang sana sa public, no? Mga teacher, hintayin nyo, maglalabas kami in a couple of days, maglalabas kami. Walang ganun eh. No, walang ganun. Walang sino mang mataas na opisyal lang nagsasalita. No? Parang ipinasubo, no, yung ating mga superintendents, mga principal. Syempre, kapag ka ganun, ano, ang pagkakaunawa namin dito sa EO61 suspended, tapos uutusan ka ng principal mo na gumawa ng sagdamakmak ng mga papel, abay nagre-react ka. Mag-aaway kayo ngayon. Diba? At maraming ganito, nag-aaway-aaway na sa field. No? Sabi ko nga alam mo yung malasakit man lang, no, doon sa iyong mga tao. No? Isa lang naman sasabihin eh. Pag sinabi ng DepEd, hindi, tuloy yan kasi 2023, 2024 yan. Susunod naman kami. Diba? O kaya pag sinabing, sige, i-suspend muna natin. Ano, anyway, may transition naman tayo, diba? Hindi pa naman yan malilit, no? Dahil nga sa totoong buhay, katatapos lang, no? Nung rating period natin nung May 31. Okay. Diba? That's the end of the school year kasi. Diba? Yes. Nung May 31. Ano po? So, katatapos lang. So, normally naman, may oras naman talaga, no? Para gumawa yung mga empleyado kahit sa ibang ahensya. Diba? In fact, yung natapos ang lahat ng government employees nung maliban sa amin, sa DepEd teachers, natapos sila nung December 31. Pero that same executive order of President Marcos, anong sinasabi? Diba? In transition, itong PBB ng 2023, ng school year 2023, I'm sorry, ng fiscal year 2023. Ang fiscal year 2023 PBB ay katumbas din ng school year 2023-2024 sa amin. Okay. So nag-a-align, no? Nag-a-align po yung logical po ito, no? Ibig sabihin po namin. But then, ang malungkot, wala pa rin sagot hanggang ngayon. Okay. That's really, really sad to hear. Now, Sir Benjo, eto may iba naman tayo na usapin, ano? Kamusta ang Brigada Eskwela at kamusta na yung enrollment so far? So, naman po, no, yung enrollment natin tuloy-tuloy, no, hanggang 26 po yan, ano po, di ba? Tapos magkakaroon din tayo ng Brigada Eskwela in a couple of weeks. No? Tuloy-tuloy din po yan, no, at yung enrollment, no, by the way, yung enrollment bago talaga magpasukan, no, enrollment yan kasi 27, 28 weekend na yan. 29 pasukan na natin, no. Yung Brigada Eskwela, tuloy-tuloy na rin po ito. Hindi na ito kagaya dati na pinabongga, no, mula last year, hindi na ito ginawang contest, no. That's one of our earlier demands, no, sa DepEd. Ngayon, hindi na ito contest, hindi na ito paramihan ng mga donations, hindi na ito pagandahan ng mga kung ano-ano pang mga parada, no. So, Brigada Eskwela na lang. Yung totoong diwa na lang ng bayanihan na hahabulin po natin dito. Voluntary. Sige, sir. Now, sir, eto, syempre, SONA's coming. May bagong paparating na DepEd Secretary. Ano nakikita niyo mangyayari in the next few days? Alam mo, sa Ramsey, no, meron na rin kaming nakatakda, no, na usapan, no, with the incoming secretary. May request na kami at positive naman, ano po, wala pa ring date, no? Wala pa lang date, no? With the incoming secretary
Angara, no? At kung napansin ninyo yung aming pahayag pangmadla ng mga nakarang araw, no, naglista kami doon ng ilang mga urgent matters na dapat nating talakayin with the senator or with the incoming secretary, no. We're hopeful na magiging maayos po, no, ang magiging usapan, no, and hopefully, no, and yung DepEd, no, sa ilalim po ng pamumuno ni Senator Angara. Okay. So, Sir Benjo, maraming salamat sa paglilinaw. I do hope there will be a solution for this. Ano nakikita nyo in the next coming days with the help of the new secretary? Of course, no, kami po ang aming hinihingi talaga, no, ay pumosisyon, no, yung ating bagong secretary, no, pabor doon sa mga hinihingi ng mga teacher na aumento sa sweldo, no. At iba pang mga benepisyo. Uulahin namin yon sapagkat napaka-importante po ng kalagayan ng mga teacher sa kabuuan. No, kung ang mga teacher natin ay maayos, no, maayos ang kanilang isip, maayos ang kanilang physical na pangatawan, no, maayos din yung kanilang kalagayan, socio-economic, no, at ibig sabihin po niyan, no, ay magiging maayos din yung pagtuturo, no, at magiging maayos yung ating system. And of course, it will redound, no, to a better country, no, for our children, for the future generations po. Okay. Sir Benjo, thank you very much for the time. As always, mabuhay po kayo, mabuhay ang Teachers Dignity Coalition. Thank you po, Sir Ramsey. Salamat po. Mabuhay din po. Ayan po si Sir Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. Magbabalik pa ating programa. Oras natin 9:51. Usapang Trabaho. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.